Miguel's POV. Inintay kong muling makatulog si Alice bago nagpa siyang bumalik sa aming hideout. Mahigpit ang bilin ko kay Carl na bantayan niyang mabuti si Alice. Naabutan kong mugtong-mugto ang mga mata ni Corina kakaiyak. Nakagapos to kaya't sinenyasan ko si Norman. Napakawala na ito. Medyo humupa ng galit ko dito kaya't bahagya na rin akong kumalma. Mabuti nilang naagapan si Alice sa tangkang pagpapakamatay nito. Kung hindi baka mapatay ko rin si Corina. Miguel, anong ginagawa mo? Bakit nagawa mo ako ipadukot at saktan? Umiiyak na wika nito. Seryoso ko tong tinitigan. Hindi mo pa nga ako masyadong kilala, Corina. Siguro naman magtatanda ka na ngayon. Hindi na importante sa akin kung susundin mong iniutos ko sa'yo o hindi. Ako na ang gagawa ng paraan para matapos ang kasinungalingan mo. Pero hindi ako papayag na hindi ka maparusahan para magtanda ka sa kasalanan mong nagawa. Seryoso kong wika dito. Nagtataka naman tong tumitig sa akin. Anong ibig mong sabihin? Miguel, suko na ako. Sige, bukas na bukas din. Maglalabas ako ng statement. Huwag mo nang kaming papatayin. Maawa ka. Marami pa akong pangarap sa buhay. Ipinapangako ko. Hindi na kita guguluhin pa kahit kailan. Umiiyak na sagot ko dito. Umiling ako. Too late, Corina. Babawiin ko na lang lahat ng kung anong meron ka ngayon bilang kaparusahan sa lahat ng kasalanan na nagawa mo sa akin. Ano ba bang muntik nang mawala sa akin ang asawa ko dahil sa kagagawan mo? Hindi ako papayag na walang kapalit ang ginawa mong gulo. Kailangan kang maparusahan para magtanda ka. Seryoso kong wika dito. Napaluha naman si Corina. Anong gagawin mo sa amin? Papatayin mo ba kami? Hindi, please. Maawa ka sa amin, Miguel. Hindi ko na uulitin. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Pinagsisiyan ko ng lahat. Umiiyak na wika nito. Don't worry. Hindi kita papatayin. Hindi ko kayo papatayin ng kaibigan mo kung ititikom niyo ang bibig niyo sa mga nangyari ngayon. Simula ngayon, ayoko na makarinig pa kahit ano mula sa'yo. Seryoso kong sagot dito. Agad naman tong tumango. Hindi pa ako tapos. Babawiin ko na lahat kung anong tulong ang binigay ko sa'yo noon, Corina. Kakausapin ko ang manager mo na bitawan ka na, pati na rin ang mga directors at producers para wag ka nang bigyan ng mga projects kahit kailan. In short, buburahin ko ang pangalan mo sa kung anumang ginagalawan mo ngayon. Seryoso kong wika dito. Ito ang naisip kong paraan para tumigil na to, kakahabol sa akin. Kapag manatili pa kasi to bilang artista, baka gagawa na naman to ng mga bagay na hindi ko magugustuhan. Marami naman na siguro tong ipon mula sa ilang taong pag-aartista. Bahala na siya. Basta't ito ang parusa na igagawad ko sa kanya. Nangihina naman akong napaupo si Corina sa sahig dahil sa sinabi ko. Alam ko kung gano'n ito kamahal ang pagka-artista, pero nakapag-desisyon na ako. Ito ang kaparusahan ko sa kanya at wala siya magagawa para mabago niyang isip ko. Iyahatid niyo na siya sa bahay niya. Utos ko kay Norman. Agad naman tong tumango at tinawakan sa magkabilang balikat si Corina at pilit itinayo. Bagkos pumiksi ito at lumapit sa akin. Patawarin mo ako, Miguel. Pinapangako ko hindi ko na ulitin ang lahat. Hindi na kita kukulitin pa kahit kailan. Huwag mo lang kunin sa akin ang career ko. Masaya ako sa pag-aartista. Maawa ka sa akin, Miguel. Huwag mo namang tanggalin sa akin ang kaligayahan ko. Please? Nagmamakaawang wika nito sa akin. Umiling ako. Pasensyahan na lang tayo, Corina. Pero hindi mo na mababago pang isip ko. Sagot ko dito at muling sinenyasan si Norman ay alis na sa harap ko si Corina. Wala na itong magawa pa kundi ang sumama na kay Norman. Tahimik naman nakasunod sa kanila ang kaibigan nito. Siguraduhin mong hindi na siya. Makakagawa pa ng mga bagay na labag sa gusto ko, Norman. Pahabol na wika ko kay Norman pagkatapos na may sakay sa sasakyan sila Corina. Agad naman itong nakuha ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay tuloy na silang umalis. Pagkagaling ng hideout, dumiretso muna ako ng manson para i-check ang aming mga anak. Naabutan kong umiiyak si Maine at Alexos. Nag-aalala marahil sa kalagayan ng ina. Agad na yumakap ang mga to na makita ko. Daddy, gusto po namin na makita si Mommy. Humihikbing wika ni Maine. Binalingan ko muna si Nanay Hilda bago to sinagot. Sige baby, isasama ko kayo kay Mommy ngayon pero bawal mo pasaway ha? Sagot ko naman dito. Agad naman silang tumango kaya inutusan ko si Nanay Hilda na maghanda. Isasama ko rin to sa pagdalaw ngayon kay Alice para man may titingin sa mga bata. Naligo na rin ako at nagbihis ng komportabling damit. Pagkatapos agad kaming umalis ng manson.
Dumaan muna kami ng restaurant para bumili ng mga pagkain. Pagkatapos, diretso na kami ng ospital. Excited ang kambal na makita ang kanilang ina, pero nagulat kami sa aming nadatnan. Naabutan namin si Carlang natataranta habang palakad-lakad sa hallway ng ospital. Nag-aalala ko tong nilapitan. Ano nangyayari? Bakit andito ka sa labas? Hindi ba't sinabi ko sa'yo bantayin mo si Alice? Agad na tanong ko dito nang makalapit. Tahimik namang nakikinig lang ang kambal at si Nanay Hilda sa pagkastigo ko kay Carla. Mr. San Isidro, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo agad natawagan. Biglaan po kasi ang nangyari. Tarantang sagot ni Carla. Kulot noo ko tong tinitigan. Bakit may nangyari ba habang wala ako? Sabihin mo sa akin kamusta si Alice. Bakit nandito ka sa labas? Bakit mo siya iniwan sa loob ng kwarto? Galit kong tanong dito. Maluha-luha naman to habang nakayuko. Dinala po ulit sa emergency room si Ma'am Alice, boss. Sagot nito sa akin. Agad bumaha ang kaba sa puso ko dahil sa mga narinig. Bakit? Ano nangyari? Hindi ba't nasa maayos na siyang kalagayan kanina? Inassure ng doktor na ayos na si Alice. Bakit kailangan siya na rin ulit sa emergency room? Galit na tanong ko dito. Muling napaiyak na naman ang kambal dahil sa mga narinig. Niyakap naman ito ni Nanay Hilda. Nagising kanina si Ma'am Alice, sumakasakit ang ulo. Pagkatapos may dugong lumabas sa ilong niya. Agad kong tinawag ng doktor niya at dumating naman kaagad. Halos magwala sa sakit ng ulo si Ma'am Alice kaya nagdesisyon silang dalhin to sa emergency room para matignan ang dahilan kung ba't siya nagkaganon. Mahabang paliwanag ni Carla. Para naman akong nanghina sa narinig. Hindi ko kalaing mangyayari to sa kanya. Ang buong akala ko ayos na to. Pero ano to? Bakit nagkaganito? Hanggang ngayon inoobserbahan pa rin siya ng doktor. May mga test daw na gagawin kay Ma'am Alice para masiguradong wala siyang malubhang sakit. Muling wika ni Carla. Parang bigla ako nawalan ng lakas. Bigla akong nanghina at napasandal sa pader. Nakaramdam ako na matinding takot sa isiping baka may ibang karamdaman si Alice na hindi namin nalalaman. Daddy, natatakot po kami. Nasaan po si Mommy? Gusto namin siyang makita. Maluhaluhang wika ni Alexos habang nakatitig sa akin. Umiiyak na rin si Maine sa likod nito kaya naman binalingan ko si Carla. Ayokong maapekto ng mga anak ko sa mga nangyayari ngayon. Dalhin mo muna sa private room ni Alice sa mga bata. Ako na maghihintay sa paglabas ng doktor. Utos ko kay Carla. Agad naman tong tumango. Nag-aalangan namang sumama ang mga bata dito kaya binalingan ko sila. Sumama na muna kayo sa kanya. Doon nyo na lang hintayin si Mommy sa room niya. Wika ko sa mga ito at isa-isa hinalikan sa noo. Di naman na nangulit pang kambal at kusa nang sumama kay Carla. Naiwan naman si Nanay Hilda na nag-aaral lang nakatingin sa akin. Miguel, huminahon ka muna. Malakas si Alice. Kakayanin niyang lahat ko naman ang karamdaman niya ngayon. Wika ni Nanay Hilda sa akin. Malungkot ko tong tinitigan. Hindi ko alam, Nay, pero natatakot ako sa posibleng sakit ni Alice. Paano kung may iba tong sakit na hindi ko alam? Oo, alam natin na healthy siya nitong mga nakarang araw. Pero paano kung may tinatago siyang karamdaman na hindi natin alam? Hindi ko matatanggap yun, Nay. Kung kailan naman ayos na kami at saka naman nangyari ang bagay na to. Naghihimutok kong sagot kay Nanay Hilda. Bakas ang awa sa mga mata nito na tinitigan ako. Lalo ko nakaramdam ng takot na makita kong doktor ni Alice. Kakalabas lang nito sa emergency room kaya agad ko tong sinalubong. Doc? Kamusta ang asawa ko? Agad na wika ko na makalapit ako dito. Mr. Miguel San Isidro, sumunod po kayo sa opisina ko. May mga bagay akong gustong i-discuss sa inyo tungkol sa kalagayan ng asawa mo. Seryosong wika nito sa akin at nagpatiunan ng maglakad. Wala na ako nagawa pa kundi siya muna dito. Tahimik lang ding nakasunod si Nanay Hilda sa amin. Agad kaming pinaupo ng doktor na makapasok ng opisina nito. Pagkatapos seryoso akong tinitigan. Mr. San Isidro, nagpapakita ng seryosong sintomas si Mrs. Alice San Isidro kaya agad na nag-request ng MRI para makita ko kung anong problema sa kanya. Nakakaranas siya ng di normal na pananakit ng ulo at mukhang meron pa siyang ibang sakit na dapat nating alamin. Paumpisang wika ni Dr. De La Roca. Gaano siya kaseryoso, Doc? Healthy ang asawa ko at imposibleng may malubha siyang sakit. Sagot ko. Well, malalaman natin yan kapag lumabas ng result ng MRI, Mr. San Isidro. Sana'y mali ang aking hinala sa kanyang kalagayan ngayon. Pero sa mga pinapakita niyang sintomas kanina, mukhang may malaking problema sa health si Mrs. na dapat ay madress kaagad.
Hindi simpleng sakit lang ng ulong kanyang nararanasan kanina. Posibleng may problema sa loob nito at tayong mga test at MRI lang makakadetect. Pero huwag kayo mag-alala. Gagawin namin ang lahat para ma-diagnose ng maaga si Alice, para maagapan kung ano man ang problema sa health niya. Sagot ng doktor. Napatitig naman ako dito. Mr. San Isidro, ihanda na lang natin ang ating sarili sa posibleng result. Nagiging maayos na ulit ang kalagayan ni Mrs. at ibabalik na siya sa kanyang private room. Mag-uusap ulit tayo kapag lumabas ng result ng mga test niya, lalo na ang MRI. Tumango naman ako at agad na nagpaalam sa doktor. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, bigla ako naduwag. Hindi ko alam pero bigla akong kinakabahan sa mga sinasabi ng doktor. Huwag naman sanang may malubhang sakit si Alice. Kung kailan nag-uumpisa na ng masaya namin pagkasama, tsaka naman nangyayari ang bagay na to. Miguel, iho, magdasal tayo para sa kaligtasan ni Alice. Magiging maayos din ang lahat. May mga anak kayo kaya dapat patatigin mong iyong kalooban. Wika ni Nanay Hilda habang naglalakad pabalik sa private room. Pagdating ng private room, ilang minuto lang kami naghintay at muling ipinasok ng staff ang walang malay na katawan ni Alice. Hindi ako makapaniwala sa nakikitang itsura nito. Napapikit ako pero kitang-kita sa mukha nito na may nararamdaman tong sakit sa loob ng katawan. Medyo maputla na rin to. Agad na niyakap to ng kambal. Pagkatapos na pagpasyahan ko, napauwiin na lamang muna sila na mga bata at Nanay Hilda sa manson. Tulog pa rin si Alice at nakadama ako ng takot nang maalala ko ang sinabi ng doktor kanina. Pagkaalis ng mga bata, dumating naman si Lucas at si Jesusa. Nagulat sila dahil sa mga nangyari at di sila makapaniwala sa nagawa ni Alice nang tangkaing kitilin ng sariling buhay. Ayon kay Jesusa, ilang araw daw siyang nakikita na balisa si Alice at akala niya ayos lang to kaya hindi siya masyado nag-aalala. So, kailan ang labas niyo dito? Kung wala naman siyang serious problem sa kanyang health, mas mabuti na siguro sa mansyon na lang siya magpagaling. Wika ni Lucas. Napabuntong hininga ko. May mga ibang test pa na ginawa ang doktor niya, Lucas. Nagising kanina si Alice na nakakaranas sa matinding pananakit ng ulo. Anumang sandali lalabas ng result ng MRI at kung walang problema, iuwi ko na siya sa mansyon. Ayoko na rin magtagal pa kami dito sa ospital, sagot ko. Ang alam ko may migraine si Alice. Nabanggit niya ng bagay na to sa akin noon, sagot ni Jesusa. Napabuntong hininga ko. Pagkatapos biglang dumating si Doktora Mendoza kasama ng isang nurse. Titingnan lang namin ang vital signs ng pasyente. Wika ni Doktora De La Roca. Tumango ako at tiniyaan sila sa kanilang ginagawa. Pagkatapos muli akong hinarap ni Doktora. Seryosong mukha nito, kaya naman bigla akong kinabahan. Mr. San Isidro, nakuha ko ng result ng MRI ni Mrs. Alice San Isidro. Pwede ba kitang makausap in private? Seryosong tanong nito. Agad akong tumango. Nakakaunawa namang tumango ang mga to. Kami na munang bahala kay Alice, Miguel. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya iiwan hanggat di ka pa bumabalik. Wika nito. Agad akong tumango at sumunod kay Doktora. Tulala ako naglalakad pabalik sa private room ni Alice. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng doktor nito tungkol sa sakit ng asawa ko. Merong tumutubong tumor sa utak nito at kailangan ito ng masusing observation para magamot kagad ang karamdaman nito, kundi magiging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Maswerte pa rin daw si Alice dahil nakita kagad ang problema sa loob ng ulo nito. Ang iba daw kasi kung kailan malala na, tsaka pa nila nalalaman na may sakit pala silang ganoon. Hindi ko alam kung ito na ba ang karma ko, pero hindi ko kayang nakikita na nahihirapan siya ngayon. Ayon kay Doktora. Hindi ko alam kung ito na ba ang karma ko, pero hindi ko kayang nakikita na nahihirapan siya ngayon. Ayon kay Doktora, hindi basta-basta ang sakit na to. Maraming komplikasyon at malaki ang porsyento na hindi kakayanin ni Alice ang gamutan. Kamusta? Anong sabi ng doktor? Pwede na daw ba kayong lumabas ng ospital? Agad na salubong sa akin ni Lucas na makapasok ako sa loob ng kwarto ni Alice. Malungkot kong sululyapan ang tulog pa rin si Alice at nangihinang napaupo sa isang bakanting upuan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin, pero ngayon pa lang parang nawawalan na ako ng pag-asa. Agad na wika ko kay Lucas. Bakit? May problema ba sa kalusugan ni Alice? Nagtatakang tanong naman ni Lucas. Nakitaan siya ng tumor sa utak. Ayon sa doktor,
Kailangan matanggal ang bukol sa lalang madaling panahon. Kung hindi, malalagay sa peligro ang buhay ni Alice. Diretso kong sagot sa mga ito. Natigilan naman si Lucas. Ganon din si Jesusa, na nooy tahimik lang nakikinig sa amin. Paano nangyari yon? Anong sabi ng doktor? Anong dapat magawin para ma-address agad ang tumor sa utok niya? Agad na tanong ni Lucas. I don't know. Marami siya mga sinabi kanina kaya lang naguguluhan ako. Hindi ko kayang mawala sa akin si Alice. Nag-uumpisa pa lang kaming maging masaya at di ako makakapayag na tuluyan siyang mawala sa akin dahil sa sakit na yan. Nangihina akong sagot dito. Ano daw ang recommendation nila para gumaling siya? Kailangan ba siyang operahan? Paano? Siguro naman may paraan para makasurvive siya sa sakit na yan, hindi ba? Tanong ni Lucas. Tinapat na ako ng doktor kanina. Mas nire-recommend niya ang surgery. Pero maliit lang chance na makasurvive siya. Pwede siyang bawian ng buhay while doing the operation dahil sa mga complications or pwede rin siyang makasurvive. Pwede rin naman chemotherapy or radiation therapy pero mahirap pa rin umasang gumaling siya. Hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko. Nahihirapan ako. Gusto ko pang makasama ng matagal ang asawa ko, Lucas. Tulungan niya ako mag-decide. Pakiramdam ko mauna akong mamatay sa sitwasyon ngayon ni Alice. Mahawa akong paliwanag kay Lucas. Habang punong-puno ng paghihinagpis. Miguel, kumalma ka lang. Hindi ka pwedeng magpadala sa nararamdaman mo. Hindi natin po pwedeng ipakita kay Alice na pinanghihinaan ka ng loob. Kailangan mo maging matatag. Anong plano mo ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya pagising niya ang tungkol dito? Nag-aalalang tanong ni Lester. Napailing naman ako. Hindi ko alam. Hanggat maaari ayokong sabihin sa kanyang lahat. Pero kapag nag-umpisa na ang gamutan, alam ko, malalaman niya rin ang tungkol sa sakit niya. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Sagot ko. Alice POV. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa narinig na pag-uusap ni Miguel at Lucas. Akala siguro nila natutulog pa ako, pero wala silang kaalam-alam na kanina pa akong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kung ganoon, hindi lang isang migraine ang dahilan kung bakit nakakaranas ako ng pananakit ng ulo nitong nakarang araw. May mas matindi pang dahilan. May ideya naman ako kung gaano kaseryoso ang sakit na to. Anumang oras maaari ko tong kanamatay. Hindi rin po pwede ang agarang surgery dahil imbes na gumaling ako baka ito pa ang dahilan para mas mapadali ang buhay ko. Pasimple kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Ito na siguro ang katapusan ko. Anumang sandali, tuluyan ang maglalaho ako dito sa mundo. Hindi pa ako reading mamatay, pero kung ito ang magiging kapalaran ko, tatanggapin ko ng buong puso. Pakunwari akong umungol para maagaw kong atensyon nila Miguel na noon ay seryoso pa rin nag-uusap tungkol sa sakit ko. Ayoko lang marinig pa ang paghihinagpis nito. Alam kong imposibleng gumaling pa ako sa karamdaman na to, kaya naman pipilitin ko maging masaya sa nalalabing araw ng buhay ko dito sa mundo. Gusto ko mag-create ng magandang memories na babaunin ko sa aking paglisan. Alice, gising ka na ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo tawagin kong doktor mo? Agad na tanong sa akin ni Miguel na makalapit to. Pilit akong ngumiti. Anong oras na? Para napasarap ang tulog ko ah. Agad na tanong ko dito. Kunwaring nililibot kong paningin sa buong paligid. Gabi na. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Agad na tanong nito sa akin. Pilit naman akong bumabangon kaya agad ako nitong alalayan para makasandal. Sa totoo lang nahihilo ko pero pinipilit ko pa rin huwag ipahalata dito. Hindi ako nagugutom. Nakausap mo na ba ang doktor? Kailan daw ako pa pwedeng lumabas dito? Gusto ko nang makita mga bata, miss na miss ko na sila. Sagot ko dito. Natigilan naman to. Agad na lumapit sa akin si Jesusa. Hindi pa raw pa pwedeng lumabas. Kailangan ka pang obserbahan ng doktor para masigurado na magaling ka na talaga. Agad na wika nito, sabay pilit ang pagngiti. Di pa naman siguro ako mamamatay. Para magtagal dito, di ba? Nakakasawa na rin ang amoy ng ospital. Pakiramdam ko yung lalo kong nanghihina dito. Sagot ko naman. Huwag kang mag-alala. Kakausapin kong doktor mo bukas na bukas din para tanungin kung po pwedeng sa manson ka na lamang tuluyang magpagaling. Sa ngayon, kailangan muna magpalakas. Sabat naman ni Miguel. Hindi maitatago ang lungkot sa boses nito, kaya't parang kinukurot ang puso ko sa isiping labis tong nag-aalala sa aking kalagayan. Sige. Pilit ang ngiting wika gayong nararamdaman ko na biglang may pumitik na naman sa ulo ko kasabay na matinding pananakit.
Kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata, pero napapikit din ako na maramdaman ko. Parang binibiyak ang ulo ko dahil sa matinding sakit. Narinig ko pa ang nag-aalalang boses ni Jesusa. Alice, may lumalabas na dugo sa ilong mo? Diyos ko Lucas, tumawag ka ng doktor. Ngayon din. Natatarantang sigaw ni Jesusa. Agad namang tumalima si Lucas, samantalang hawak ko naman ang aking ulo na naoy gusto nang ihampas sa pader dahil sa matinding sakit. Agad ko namang naramdaman ang pagyakap sa akin ni Miguel. Pilit ako nitong pinapakalma. Hindi ko na kaya. Miguel, sabihin mo sa akin, hindi pa ako mamamatay, di ba? Umiiyak na tanong ko dito. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ito sa akin. Pagkatapos ay naramdaman ko ang pagdating ng doktor ko. Kumalas sa pagkakayakap sa akin si Miguel at agad akong ineksamin ng doktor. Hindi ko alam kung nawalan na ba ako ng malay kanina dahil sa sobrang sakit ng ulo ko, pero nararamdaman ko sobrang tahimik na ng paligid. Pakiramdam ko nag-iisa na lang ako dito sa kwarto. Inilibot ko ang palingin ko sa paligid. Dumako mga mata ko sa natutulog na si Miguel. Nakayokyok dito sa aking higaan habang hawak ang aking kamay. Napatulala naman ako dahil sa matinding lungkot. Ayokong nakikita tong nahihirapan. Alam ko habang tumatagal lalo ko magiging pabigat sa kanya, sa mga anak namin. Ayoko nakikita silang nahihirapan dahil sa sakit kong to. Alam ko magiging inutil ako pagdating ng araw. Habang nalalapit ang aking kamatayan, nagiging mas mahirap naman sa kanilang lahat. At ayoko makita yon. Alam kong sobrang liit lamang ng tsansa na muli akong gagaling. Inabot ko ang buhok ni Miguel at hinaplos. Bukas, pipilitin ko na makalabas dito sa ospital. Ayokong dito ko bawian ng buhay. Gusto ko makasama mga bata habang malakas pa. Ako, mahal na mahal ko sila. At kahit na mahirap, tatanggapin kong lahat. I love you, Miguel. Bulong ko at muling pinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko, gumalaw si Miguel. Kaya muli akong napadilat at nagdamang aming mga paningin. Kimi akong umingiti dito. Inaplos naman itong ulo ko kaya naman napatulala ako. Kamusta ka na? Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako. Anong sabi ng doktor? Pwede na ba kayong lumabas bukas? Pwede naman na sigurong sa mansyon na magpagaling, di ba? Pigil ang pag-iyak. Natanong ko ulit dito. Gusto ng doktor mo na maobserbahan ka pa ng isang araw. Pagkatapos po pwede ka nang umuwi ng mansyon. Sagot nito sa akin. Pero halatang pamumula ng mga mata nito. Di na ako makapaghintay pa na isang araw, Miguel. Gusto ko nang umuwi. Gawan mo na lang ng paraan. Ayokong magsayang pa ng araw dito sa ospital. Pakiramdam ko mas mapapaaga ang pagkamatay ko kung hihiga lamang ko sa higaan na to. Sagot ko dito. Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa na matagal, Alice. Sundin mo na lang natin ang doktor. Pagkatapos ito, malayo mo nang gagawin ang lahat ng gusto mo. Sagot nito sa akin. Hindi ako papayag. Bukas na bukas din, uuwi ako ng mansyon. Hindi ako mapipigilan ng doktor na yan. Ako nagmamayari ng katawan ko at alam kong wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Buo ang loob kong sagot dito. Pinalungkot ko pang aking mukha para lang pumayag tong iuwi niya ako. Di naman ako gagaling kung mananatili pa ako na isang araw dito sa ospital. Fine. Sige. Kakausapin ko bukas ng umaga si Doc. Huwag ka nang malungkot, okay? Masuyong sagot nito sa akin. Agad naman akong napangiti. Pagkatapos, pilit akong bumabangon. Agad naman naging maagap sa pag-alalay sa akin si Miguel. Umuwi na ba sila Lucas at Jesusa? Tanong ko dito. Tumango naman to. Oo, pero babalik daw sila bukas ng umaga. Sagot naman ito. Okay, pasensya na kayo kung naabala ko kayo, ha? Kung di sana ako nagtangkang magpatiwakal, wala sana tayo dito ngayon sa ospital. Dapat pala, tinanong muna kita kung totoo bang sinasabi ni Corina eh. Wala sana ako sa sitwasyong to ngayon. Kunwari nagsisisi kong wika dito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari ng lahat at masaya ako na ligtas ka. Teka lang, may gusto ka bang kainin? Gusto mo ibili kita ng makakain? Tanong pa nito sa akin. Agad naman akong umiling. Ayoko mawala to sa paningin ko kahit saglit lang. Pagka-uwi na lang natin sa mansyon ako kakain. Sa ngayon, mag-usap na muna tayo. Para kasing nawala ng antok ko eh. Parang napahaba yata ang tulog ko. Sagot ko dito. Pagkatapos, naglalambing akong itinaas ang dalawa kong kamay. Tanda na gusto ko tong yakapin.
Agad namang tumalima si Miguel at mahigpit akong niyakap. Ilang minuto din kaming nanatili sa ganong posisyon. Walang sino mang nagtangkang magsalita sa aming dalawa. Naramdaman ko pa ang paghaplos ito sa likod ko at paghalik sa noo ko. Pagkatapos ay hinalikan ako nito sa labi. Lalo naman akong nakaramdam ng kaligayahan kasabay na narinig namin pagkatok sa pintuan ng hospital room. Bumitiw sa akin si Miguel, pumunta sa pinto upang pagbuksan kung sino mang kumakatok. Agad na bumunga na isang naka-uniform na nurse. Tinitigan ko pala ang mga vital signs ni ma'am. Pagkatapos kailangan niya na pong uminom ng gamot. Wika ng nurse, kaya naman pinapasok na to ni Miguel. Ginawa naman ito ang kanyang trabaho. Pagkatapos binigay nito ang mga gamot na dapat kong inumin. Di na ako nagtanong pa. Alam ko kung anong sakit ko, kaya naman alam ko din kung para saan ang gamot na ibinibigay nito sa akin. Ano ang mangyayari kay Alice ngayong may malaking pagsubok siyang pinagdaraanan sa buhay? Malagpasan kaya niyang sakit na maaaring kumuha ng kanyang buhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.